Actually, madami akong ina-admire na quality sa character ni Dea. Ang isa na doon yung pagiging matapang niya na manindigan sa mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama kahit na mahirap at tingin ng ibang tao ay mali. And yung pagkakaroon niya ng mabuting puso kahit na hindi naman siya lumaki sa pamilya na ganun ka ganda at hindi ganun kaayos yung ipapalaki sa kanya, I must say. I mean, yung environment niya, ibang-iba yung pamumuhay sa Mini Ave kumpara sa Encantadia. Pero she has something in her na napakabuting tao. Tao? Hindi siya tao. Napakabuting nilalang. And that's one thing. And yung pagiging rebel heart. Before, nung nalaman ko na gagampanan ko yung character ni Dea, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Umpisahan ko with my physical. Kasi nung wala pang script, syempre parang yun pa lang yung alam kong maaari kong gawin para makapag-prepare. So, workout, lahat ng pwedeng mga skills na pwede kong ma-improve, ginawa ko. And then, tinry ko rin na manood. Magbaliktad na ako sa mga Encantadia episodes before para lang din ma-familiarize ako ulit since napanood ko naman nung bata ako in 2005 pero malabo naman sa memory. And then, nung natanggap ko yung script, of course, tinry ko na mag-immerse. I started na magbasa at immerse yung sarili ko sa character. And the rest followed. Siyempre, hindi naging madali. Especially yung mga umpisang tapings namin, grabe yung kaba ko, pressure sobrang taas. So, lahat yun naka-apekto din talaga. Pero I must say na nakatulong din siya kasi mas nagkaroon ako ng drive na pagbutihin kasi nga alam ko na napakabigat na responsibility to para sa aming apat. And big opportunity na hindi ko dapat palampasin. So, sana nagustuhan naman ng mga tao yung portray ko kay Dea. Ayoko mang spoil. Pero kasi may sinot kami recently na medyo funny siya. Very funny scene. Pero ayokong ikwento kasi masaspoil. Pero kailangan yung abangan. At pag napanood nyo yun, dun nyo lang malalaman yung tinutukoy ko. Pero nakakatawa siya. And 4 kami doon ng mga sangre. Sa eksena na yun. And nakakatuwa kasi kakaiba yun for us. And alam ko rin na yung mga tao hindi na-expect yung eksena na yun. Pero sobrang na-enjoy ko siya. Diba? Hindi nyo maintindihan, pero maintindihan nyo rin yun. Pag lumabas na. Diba siya hindi siya yung typical na character na makikita mo sa drama or alam mo yun, yung parang regular na acting. With this, kailangan mo talagang i-embody yung pagiging elemental being na out of ordinary. So, challenging na talaga siya. Stance pa lang, kailangan maramdaman na ng tao na hindi ka tao. The way din sila mag-isip. And also yung pananalita, diba? Buti na lang talaga. Lumaki ako sa nanay ko. Kung hindi, ay baka hindi ako marunong magtagalog. O baka hindi diretso ako magtagalog. Kailangan kong paniwalain din yung sarili ko na hindi ako tao. Hindi ako si Angel. Si Dea ako. And eventually naman, just nagiging madali na siya na pumunta sa character. Kasi ang dami na rin na, kumbaga nabuo ko na rin siya sa sarili ko. So the moment na nagbihis ako, umapak ako sa set. Especially medyo, alam mo yun, parang tumaas na rin naman yung tiwala ko sa sarili ko na kaya ko ma-effort sa Dea. So, mas naging madali na rin siya sa akin. Sa totoo lang, ang dami kong pagkakatulad kay Dea. And yun yung isa din sa mga bagay na nakatulong din sa akin na ma-embody yung character ni Dea. Ang dami namin similarities and natutuwa din ako kasi yung pag-embody ko kay Dea, nadadala ko din siya sa labas. Actually, parang nararamdaman ko na mas nagiging compassionate ako, mas nagiging matapang ako. Na siguro na pag alam mong tama yung pinaglalaban mo, hindi mo kailangan matakot na kahit na yung mga tao sa paligid mo or yung mga malalapit sa'yo ay kine-question yung mga desisyon mo. Kung alam mo na yun yung tama at yun yung nararapat,
go for it. Gawin mo. Magbibigay rin ng lakas at hope yun sa mga tao at tumindig kapag kinakailangan, kahit na mahirap. Siguro kung sa character ko, yung na pwede kong tanggalan ng hininga yung mga taong masasama. Na hindi pa ginagawa ni Dea sa story. Kung meron mga kapangyarihan si Dea na gano'n, ay, baka pinuntahan ko na lahat ng mga ko na sasabihin. Pero kung pwede akong mamili pa ng any powers na meron sa ibang sangre, siguro yung power ni Terra na umausap ng mga hayop. Kasi oh my God, I'd love to have that. I love animals. And siguro kung may chance ako, may power ako na makakausap ng mga lahat ng uri ng animals, ay, ang saya nun. Happy-happy na ako dun. Tsaka syempre, yung pag-i-evictus. Ang dami kong gusto. Powers daw eh. So, plural ito. Yun ko yung in-explain. Pagiging compassionate ni Dea. Pagiging matulungin. Pagiging maintindihin. Selfless. Kasi yung character ni Dea, hirap eh. Diba? Parang kalaban yung mga mahal mo sa buhay. Pero hindi siya bulag eh. Bukas na bukas yung mata, tenga, puso't isip niya sa mga bagay. At kapag alam niyang tama, yun ang susundin niya. And nakakatuwa, di ba, na madala yun na nai-inspire ako sa character ni Dea. I aspire na maging ganun din in real life. Kaya nga sabi ko, parang may nag-iba sa akin as a person. Feeling ko talaga mas tumapang ako dahil kay Dea. And wala, natutuwa ako na nararamdaman ko na, uy, weird, pero nadadala ko talaga siya. Naturuan din ako ni Dea na huwag matakot, magtiwala sa sarili, at tumalon lang. Talon lang, gawin mo lang, diba? And as long as alam mo sa sarili mo, tinry mo, nag-prepare ka, huwag ka matakot. Kahit na nararamdaman mo, ang daming judgment, ang daming doubts, go for it, talon lang. Magagawa mo rin yun. Magagawa ko rin yun. Abisala, mga Encantadix! Ako po si Angel Guardian, ang gumaganap bilang si Dea, and iniimbitahan ko po kayo na patuloy na panoorin at suportahan ang Encantadia Chronicles Sangre. Mondays to Fridays po yan, 8 p.m. pagkatapos po ng 24 oras. Abisala, action!